at manunubos. Nawa'y makilala nila ang kanya nag-uumapaw na pagmamahal. Nawa ang pag-ibig din ito ang magpabago sa lipunan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, panalangin mo kami. Muli po mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Life is beautiful and we're still on general community quarantine and sana po maayos ang inyong kalagayan dyan sa inyong mga tahanan and yun, especially we are in the right frame of mind mga kapatid, ano po, kasi it's not for how long already na tayo'y nasa quarantine, ano po, yung ating, sabi niyan, ang ating sanity, which is very, very important. Ano po? Kaya, over and above, let us not forget, mga kapatid, to really pray. Ano po? We have to pray. Because this is a pandemic. Kaya napakahalaga na maraming panalangin. We have to pray hard, paulit-ulit kong sinasabi sa tao. But we really have to pray hard, mga kapatid. Ano po? Let us pray hard. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa atin, dito sa atin. Thanks be to God, zero COVID case pa rin tayo. But, yun nga, palaging pinapaalala sa atin, even the bishop was telling us priests, no, na paalalahanan ang mga parishioners sa mga tao na huwag maging kampante. Ano po, itong pag-iingat na napakahalaga ay patuloy po natin. Ano po? And let's keep on reminding people, palaging paalalahanan ang maraming tao na mag-ingat. Ano po? Mag-ingat. And above all, our rosaries, mga kapatid, no? Sabi ko nga, if you pray the rosary once before, I think it's very important that we pray the rosary twice or thrice or even 4 times. Because this is a pandemic. Mabigat na sitwasyon sa ating bansa. Ngayon palagi ko pinapaalala, sana mga kapatid, ito ay maging daan para ma-examine natin ang ating priority, ang ating values. No? We try to examine our consciences kung nasaan talaga yung ating mga priority. And I think the coronavirus has done a good job at making us see our helplessness. No? That kahit na mayaman ka, ay walang sinasanto ang coronavirus. Kaya napakahalaga na pagsikapan po natin, especially to pray a lot for the conversion of many poor sinners. To pray a lot for the conversion of many poor sinners throughout the world. Kaya there's nothing else to do this time except to really pray. Pray hard. Kaya yung sinasabi ko madalas sa online mass, araw-araw na alas 11 ng tanghali,
Sana yung makita natin yung kapabayaan natin with regards to the holy sacrifice of the Mass. Kasi yun ang sa ating mga Katoliko, that's supposed to be the most important thing sa ating buhay, mga kapatid. How we regard the sacrifice, the holy sacrifice of the Mass. The body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ. Yun po ang mahalaga, mga kapatid. Ano po? Kailangang makita natin na we realize, ano po? Yung realization, palagi kong pinapaalala, hanggat walang realization ang isang tao, kulang. Kahit kami mga pari. Kaya ngayong panahon, by the grace of the Holy Spirit, sana maraming mga tao magkaroon ng realization. Ano po? Especially with regards to the family, mga kapatid. No? Especially with regards to the family, na siya talagang kailangan nating ayusin. Ano po? Over and above anything else. No? After God comes our family. Ang ating pamilya, kanya-kanyang pamilya, lalo na mga mag-asawa. Ano po? Ang ating tema sa gabing ito, mga kapatid, is about learning to forgive. Mga kapatid, learning to forgive. Matutong magpatawad. Katulad ng tayo'y pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Forgiveness. Very important characteristic of a Christian, of a real Christian. Marunong magpatawad. Ano po? Learning to forgive, and also that people can change. Pwedeng magbago ang tao. Yan ang ating tema. Kaya ito'y may kinalaman dun sa missionary activity of St. Paul. Mga kapatid, Acts 13, verse 13. Acts 13, verse 13. Na kung saan, ito'y patungkol dun sa missionary activity of St. Paul and St. Barnabas. Mga kapatid. Barnabas. Mga kapatid. Sorry. Na katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostoles, umayo kayo sa buong daigdig. Yan. Ituruan ninyo ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo, binyagan ninyo sila. Yan. Because of that mandate of our Lord Jesus Christ sa kanila, mga kapatid. Kaya, yun ang ginawa ng mga apostol. You find that in the Acts of the Apostles. At makikita mo, mga kapatid, if you read the Acts of the Apostles, napakaganda. Because every now and then, you see the Holy Spirit working with the apostles, guiding the apostles. At tayo nga sa ating buhay, yan ang kailangan natin. So that, especially in our prayer, mga kapatid, when we pray, it's very important that all of us have time for prayer. Yung sinasabi ko po ba sa inyo na ngayon, it's a time of quarantine. You're alone in the house with your family. Sana yung mga magulang, mga magulang,
one of the things that you have to help your children, ano yun, is that they develop this filial relationship with the Father. Mga kapatid, buhay panalangin. Many times tayo, kahit kami mga pare, sometimes we take this for granted. Ang mga ama at ina. Di ba? Ang mga binata at dalaga. Para sa akin, itong gulo na nangyayari sa simbahan sa buong daigdig is directly related to that. Na kung ang mga Kristiyano, ang mga binyagan, no? They are not, how can they have this personal relationship with Jesus Christ when there is no, di ba? This intimacy with God. Mga kapatid, intimacy, especially sa atin because we believe in the Blessed Sacrament. Hindi lang tayo naniniwala na ang Panginoong Diyos ay bumababa sa ating altar. Sa anyo ng tinapay at ng alak. The most holy body of our Lord Jesus Christ and the most precious blood of our Lord Jesus Christ. We are also aware that because God, that bread is God and that blood is God, we are also aware that because they are there, especially in the tabernacle, yun usually lang ang nire-repose doon, di ba? Nilalagay ng pari, yung mga sobrang ostia na nakonsagra. Di ba? Ano ginagawa ng pari? He gets the ciborium and places it in the middle of the church. Central, the most prominent part of the church, which is the center, nilalagay doon. Para nang sa gayon, you and I, as baptized children of God, then we know to whom we should go. Ngayon palagi ko inuulit-ulit, paalaala sa ating lahat. Lalo na sa aming mga pari. Ano po? Not and never to omit this time of mental prayer or meditation, mga kapatid. Kaya balik tayo dun sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. They had sailed from Paphos and arrived in Perga in Pamphylia. Tapos meron isang dito, particular, a little incident na kapag hindi mo in-examine, hindi mo siya mauunawaan. Especially yung nilalaman. They had sailed from Paphos and arrived in Perga in Pamphylia. But there John left them and returned to Jerusalem. Ngayon mga kapatid, yung isang nais kong pagtuunan natin ng pansin. But there John left, iniwan sila ni Juan, at bumalik siya sa Jerusalem. The others continued their apostolic journey and reached Antioch of Pisidia. Si John is also called Mark. John Mark was a cousin of Barnabas, pinsan ni Barnabas. Barnabas, who is St. Paul's inseparable apostolic partner and one of the pillars of the work of spreading the faith among the Gentiles. No? Isa sa mga pilastro kasama ni Pablo, no? Yung haligi ng pagpapakalat ng mabuting balita sa mga hentil. No? Kaya bagang tawag kay St. Paul is Apostle to the Gentiles, mga kapatid.
apostle to the Gentiles. Kaya, ang nangyari, mga kapatid, na itong batang si Mark, bata pa ito, siguro, I don't know, 20 years old or even younger, kilala na niya dati. Since early youth, Mark had known the fervent apostolate of the early Christians at Jerusalem, gathered around Our Lady and the apostles, whom he had known intimately. Nakita mo yung the early disciples, the apostles, and then itong mga early Christian brothers na mga kapatid natin, mga kapatid sa pananampalataya, huwag nating kalimutan. We go back to the time of the apostles. We go back to the time of Jesus. Yan ang ating kinabibilangang simbahan, mga kapatid. Don't ever forget that, mga kapatid. We go back to the time of the apostles, 2,000 years ago. At ngayon, ayan, buhay pa tayo. Lahat tayong mga Kristiyano na nakaka-experience itong tinatawag na pandemic. Ano bang nangyari? So, merong nangyari, mga kapatid. Ito si John, also called Mark, lost heart and went home leaving his partners. Parang nawalan ng nadiskala o whatever reason, siguro nahihirapan siya nung apostolic work. He lost heart. He felt unable to cope and turn back. Parang hindi niya kaya yung gawain ng pagpapakalat ng good news sa maraming tao sa buong daigdig. This event must have weighed heavily on the others who went ahead. Hindi nila inaasahan na itong si John, also called Mark, ay iniwan sila. It must have weighed heavily on the others na wala silang magawa. Siguro hindi nila din mapigilan, mga kapatid. Hindi nila mapigilan. Siguro kinakausap nila, tayo, huwag ka mag-alala. Pero ang nangyari, he cannot be diba? However, in preparing the second great apostolic journey, yung unang apostolic ni Pablo kasama si Barnabas, at pagkatapos doon, nagkaroon ng pangalawa. Second Great Apostolic Journey to visit the brethren who had received the faith. Yung una na sila'y naglakbay at naitanim nila ang mabuting balita sa mga tao. Especially mga dinaanan nila. Paphos, Perga, Pamphylia, yan. Nais silang dalawin muli, kumustahin. Kaya po itong tinatawag na apostolate, napakahalaga. So, bawat isa sa atin, mga kapatid, I want the habit of doing apostolate. Maibahagi din si Jesus sa maraming mga tao. Especially dito sa ating bansa. Di ba?
Unang-unang dapat nating apostolate, mga kapatid, walang iba, kundi yung mga kapwa natin binyagan. At yun nga ang palaging problema natin. Always the problem in the church. Ano bang tinutukoy ko? Yung formation, yung transmission of the faith, yung pagpapasa, yung pagpapaliwanag, Ayan ang gustong at dapat nating ginagawa magpahanggang ngayon, mga kapatid. Katulad nila, di ba? Unang journey, na itanim na, ayan. The early community, Christian community, after few years, nais dumalaw muli ni San Pablo para kumustahin yung mga kapatid na nakatanggap ng pananampalataya. Kaya ito, mga kapatid, ang nais kong paalala sa atin ngayon, sa ating lahat, a very important reminder to us kung gaano natin pinapahalagahan ang ating pananampalataya. Katulad na, nabanggit ko kanina, gaano kahalaga ang kabanal-banalang Eucharistia sa ating buhay. Mga kapatid, yan ang nais kong maintindihan natin. Kasi yun ang problema palagi ng mga Katoliko, na naitanim ang pananampalataya nung tayo ay binyagan. Pero kalimitan sa kakulangan ng pagtuturo, pagpapaliwanag ng pananampalataya, we grow up not appreciating much our faith, mga kapatid. We grow up not appreciating much the beauty and the importance of faith in our Lord Jesus Christ. Yan ang gawain natin. Ano po? Kaya yung nais na dumalaw muli, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi ni Barnabas, he wanted to take with them John called Mark. Na ikalawang beses. Kasi pinsan niya, wala kang magagawa. Pinsan ni Barnabas. Pero si Pablo ay sumalungat. Sinalungat niya. Sabi niya, nung unang lakad natin, missionary journey, iniwanan niya tayo. Kaya ayaw na ni Pablo na isama siya. But Paul thought it best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Ayan. Kaya nagkaroon ng pagtatalo yung dalawa, si Pablo at si Barnabas. Paalala din sa atin, sa ating simbahan, sometimes nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan, ng mga pagtatalo, di ba? Something very normal sa tao. St. Paul was not of the mind to take someone with him who had already let him down once. Para kay Pablo, tama na yung isang beses. Sinama na natin, hindi niya nakayanan. Pero para kay Barnabas naman, parang, especially pinsan niya Kaya grabe yung kanilang, siguro marahil yung di pagkakaunawaan, yung kanilang diferensya, pagkakaiba ng pananaw. Such a difference arose then between them that they parted from each other. Hindi sila nagkasundo, mga kapatid. Kaya ano nangyari?
Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren to the grace of the Lord. Yan. Simula pa lang ng simbahan. Kasi simula lang ng simbahan, mga kapatid, na kita mo, bilang mga tao rin, mga makasalanan, may kasalanan, ito ang magtahan ka ngayon. Na nagkakaroon ng di pagkakaunawaan minsan, katulad sa organizations, minsan, between pari, minsan, is between the bishop and the pari, between the priest and the parishioner, or could be the leader of a movement or pastoral council. Yan nangyayari sa simbahan natin. Kaya lang, napakahalaga na matutunan natin, matuto tayo sa kanila. Kasi sabi dito, the arguments and the differences of viewpoints must have been substantial. Talagang matindi yung pagtatalo at pagkakaiba ng mga kaisipan to cause such a separation. Na dati ay magkasama sila. Di ba? Magkasama sila sa apostolic journey. But in this case, naghiwalay sila ng landas, mga kapatid. Saint Jerome says, sabi ni Saint Jerome, Paul was the more strict and Barnabas the more lenient in maintaining their views. Nevertheless, this argument showed up clearly human frailty. Human frailty. Yung sa ating simbahan, yung sinasabi natin, because the church is made up of human beings who are weak, diba? And who are subject to temptations. Magpahanggang ngayon, ating simbahan. Yun, minsan, yun ang pinagagalingan ng gulo sa ating simbahan. All of us are sinners. The church itself is holy. Mga kapatid, the church itself is holy. But the members, like you and me, who have our own weaknesses and defects, mga kapatid, kaya ito ang minsan nagiging sanhi ng gulo at magkakahiwa-hiwalay sa simbahan. Kaya napakahalaga na talagang isa lamang yung kahalagahan ng pagpapakabanal. The need to really struggle. Let's have one music, mga kapatid. Balik tayo mamaya. I hope you like this. Can we just stop and talk a while? You remember Jose Marichan? Fancy meeting you alone in the crowd.
going about? Can we just stop and talk a while? I've been often told I was growing old, and that friends are harder to find. To tell me more about yourself, we could share a thought or two. Now who would mind? Maybe then we could go for a ride, drive down to the countryside, get away from the rain and frenzy early of the city life. Earlier to say what lies ahead. It's the first day of the rest of our lives. Can we just stop and talk a while, get to know each other? Who are we to know? Now could be waiting at the end, run back and then so. Let's stop and talk a while. 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 Okay, mga kapatid, balik po tayo. If you remember Jo Marie Chan, can we just stop and talk a while? Mag-usap. Katulad dito, no? Ating napag-usapan na yan, si San Pablo tsaka si Barnabas. Yan, nagkaroon ng kaunting away with regards to their apostolic journey, to such an extent na nagkahiwalay sila. The arguments and the differences of viewpoints must have been substantial to cause such a separation. Mga kapatid, na maaaring sa ating buhay din, ating personal na buhay, meron tayong mga nakaaway, diskusyon, minsan mainit na pagtatalo sa pamilya. It could be your brother. It could be your brother. It could be your sister-in-law. It could be an auntie. Whatever. With regards to, money, with regards to property, with regards to the faith, lalo na ngayon, na kahit nakita mo sa Facebook, no, kahit na may pandemic, andiyan pa rin yung mga kapatid natin na masigasig pa rin, Kaya napakahalaga na tayo bilang as Catholic, as baptized Catholics, no? We have to really do our share. Katulad nitong dalawang ito, no? San Pablo at si Barnabas. Tumulong at kinukumusta. Sana yung ating concern, especially for our brother and sisters Catholics. Kaya naalala ko itong si Father, really sad, no? Na namatay po baka si Father Richmond Nilo. Diba? Nakakahinayang na maigi. Because not all priests can engage our separated brothers and sisters
through a debate, for example. Dito sa ating bansa, na kung saan, kita mo, talagang ang Pilipino, salita ng Diyos, pananampalataya, talagang nandiriyan, mga kapatid. Di katulad sa ibang bansa, natatawanan ka, no? They don't believe in God anymore. Katulad sa Spain. Diba? Espanya, na kung saan galing ang ating pananampalatayang Katoliko. Now, you can see many of these brothers and sisters in Spain do not believe in God anymore, mga kapatid. Kaya dito sa atin, ito bagang merong maliit-liit na pari na natutuwa ako sa kanya, taga Bohol. Kasi, yung may mga pagpapaliwanag si Brother Eli, Mr. Eli Soriano sa ating pananampalataya na mukhang hindi naman tama. Yan ang sinasagot niya. O ngayon, they hate this priest very, very much. Because tumindig siya bilang isang mananampalataya at pari ng ating Panginoong Jesucristo. Wanting to enlighten and teach our so many thousands and thousands of brothers and sisters, Catholics throughout the world. Yan sana ipagdasal po ninyo siya, mga kapatid. Father Darwin Gitgano. Gabi-gabi, meron yata siya na parang tinapatan niya yung ni Eli Soriano, no? Worldwide Bible Study. Ang problema nga nitong ating ibang mga kapatid na nahiwalay na sa atin, some of their teachings are erroneous, mga kapatid. Kaya kayo at ako, napakahalaga, katulad nitong ginagawa natin. Why are we doing this? In order to inform ourselves. Especially yun, the more you understand the faith, the more you live the faith. And the more you live by faith. Palagi ko yung inuulit-ulit. You cannot live the faith if you do not know the faith. The doctrine is very, very important. Plus, yung isa is piety. Doctrine, para sa isip, naiintindihan mo. Piety, para sa puso. Para sa yung pakikipagniig sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang napakalaking problema ng mga Katoliko. Diba? There are just so many Catholics who are uninformed. Mga kapatid, hindi nila naiintindihan ang pananampalataya. Kaya nga itong isang ginagawa natin is precisely to address that little big problem of our church. Na kapag hindi mo gagawin ito, katulad ng ginawa ni Father Richmond Nilo, di ba? Talagang siya panoorin niyo po sa YouTube. Di ba? Nakagawa din siya ng ilan. Siguro 4 yun na tinatalakay niya yung mga katuruan ng Iglesia ni Cristo. Sinagot niya. Kaya nakakahinayang na maigi, mga kapatid, kailan ba yun? Last year? Meron ng talagang malawakang grand debate, yung tinatawag nilang grand debate. Saan ba yun? Sa Angeles yata gagawin niya. At sa Kasamaang Palad, nagmimisa siya sa isang barangay, ayan, merong nagbaril sa kanya. Kaya mga kapatid, we really have to know the faith and to learn to imitate the faith of our early Christian brothers and sisters. Katulad ditong ating pinag-aaralan natin ngayon. Despite everything, Paul, being a man of immense heart, kahit na
Kahit na hindi na kursunadahan ni Pablo, yung ginawa ni Marcos, John Mark, the evangelist yan, mga kapatid, hindi nung tukoy ko, ay malaki ang Paul had a big heart and a fervent apostle who sacrificed himself to the utmost for his brethren. Did not make a definitive judgment on Mark. Hindi siya, kaya sinasabi, napakahalagang matutunan natin sa mga taong nakakagawa sa atin ng pangit, ng masama, no, ng atraso sa atin, we try to be like Paul. That he did not make a definitive judgment on Mark. No? Hindi porque dinaya ka o tinakbuhan ka o anumang nagawa sa iyo ng isang kapatid natin sa pananampalataya. You're not crossing out the person. You don't cross out the person. You don't rule out. You don't, kumbaga sa ating cellphone, you don't delete the person. Mga kapatid, don't delete the person. Don't make a definitive judgment. Sasabihin mo, talagang ganyan na yan. Talagang, balasubas yan taong yan. Di ba? Try to be like Paul, tayong lahat. Ano po? On the contrary, years later, we find Mark described as one of the apostles' closest partners and a deep source of consolation for him. Yan. Kaya nakita mo, kung ano mang kahinaan noon ni Mark, after few years, siguro, na pagtanto na niya, nagkaroon ng realization, nagkaroon ng conversion. Kaya mga palagi kong sinasabi na tayong lahat, mga kapatid, we need conversion. Ano po? Especially with regards to our eternity. Sa ating buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng isugal. Na? Hindi natin pwedeng pagbiru-biruan. It's serious, my friends. Tandaan ninyo. Meron bagang judgment. Diba? Particular judgment on the day you die. Sana, tayo maging katulad ni Pablo. Pagkatapos ng maraming taon, ayan, sinabi na niya, Aristarchus, katulad dito, may binabanggit siya, no? Colossians 4 verse 10 to 11. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you, and Mark, the cousin of Barnabas, no? And Jesus, who is called Justus, they have been a comfort to me. Yan. My fellow prisoner. Gusto sabihin, sa panahong ito, si Pablo ay isang prisoner na. Siya ay napipiit. No? Imprisoned for what? Dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya nakakalungkot, di ba, pag-iisipin mo. Magpahanggang ngayon. How many souls in Korea? How many souls in China? So many thousands Catholics cannot practice their faith openly. Ito nga mga kapatid yung nakakalungkot talaga sa ating bansa na kung saan parang China, yung palagi kong pinapakiusap sa inyo, to ask people to pray for the fall of the Chinese Communist Party in China, in North Korea. Itong mga bansa na magpahanggang ngayon, komunista pa rin.
authoritarian. Mga kapatid. At yun nga ang that's the irony of that because our commander-in-chief is so much enamored to China. Di ba? Kaya my friends, China is a persecutor of Christians, mga kapatid. Pero nga ang picture, di ba, na kung saan yung krus ng simbahan, tinatanggal nila. Yung mga simbahan, binabagsak nila. Yung picture, the Sacred Heart of Jesus, the Immaculate Heart of Mary, kung anumang santo, pinapalit nila yung picture ni Xi Jinping. Di ba? Ang premier of China, mga kapatid. Later on, Paul asked Timothy to go with Mark because he is very useful in serving me. Dito makikita natin yung pagbabago ng pananaw ni San Pablo tungkol kay Mark. Nakita mo na nagbago na. Siguro nagbago na nga. Nagkaroon ng pagbabago. Yung bagay na importante maigi habang tayo nabubuhay dito sa lupa, mga kapatid. Tandaan po ninyo, We must always remember, Tandaan po natin, very important, that we have to change. Especially pag matatanda na tayo. Tandaan po natin, mga kapatid, who knows how many years do we have left here on earth? My friends, who knows? Nobody knows. But one is sure, ang mortality. Sabi narinig ko, Scott Hahn nagsasalita isang beses, Ano ba ang mortality ng tao? Natural. The mortality of a human being is 100%. 100%. Mamamatay at mamamatay po tayo. Kaya palaging hinahanap sa atin ng ating Panginoon na tuwing yun ang hinahanap palagi sa atin, yung pagbabagong puso. A change of heart. A change of behavior. A change of the way of our thinking. Na sana because of the coronavirus, maraming mga tao sa buong mundo ay nagkaroon ng pagbabago. A change of heart. Very, very important. Pagkaroon. Kaya nga, to that effect, my friends, it's very, very important that we try to make good use of the sacrament of reconciliation. Kaya kami mga pari, Pari na kami, hindi naman kami karapat-dapat. By the grace of God and by the mercy of God, we were called to the priesthood. Kaya sana kami mga pari, maisip namin yon. Nobody can administer forgiveness to our brothers and sisters in the faith except us, priests. Ano po? Ngayon po palaging pinapakiusap ko na ipanalangin po ninyo kami. Lalo na ngayon. Ano po? Katulad ngayon, hindi makalabas sa mga tao. Baka pwedeng kami ang pumunta sa mga tao. Di ba? Nakikita mo sa Facebook yung picture ng ibang mga kapatid na pari. They go to the barangays. Diba? Yung iba, kita mo, they cannot go to the church. They brought the Eucharist on a pickup truck and went around the parish. Yung isang kapatid sa Masbate, Father Ian de la Cruz, kwento nga siya sa akin, habang dala-dala ang ating Panginoong Eukaristiko,
unexpected, ang pagdadaan ng ano, o may mga nagbigay pa ng abuloy, inilalagay dun sa loob ng auto, ng pick-up truck. Ay di ba? Hindi naman nila inaasahan yan. All they wanted to do is to bring Jesus to the people. And the people were so grateful. Very, very grateful. Very, very happy. Mga nakaluhod nga sa, di ba? Nakaluhod sa kalsada. How beautiful. Isa naman pare, nakakatuwa. Because ando doon, pupunta sa bahay and would hear confession. Ha? Isang kapatid na pare sa Italy, matanda na siya, no? Sabi niya, wag niyo nang gamitin sa akin ng respirator. Kasi 90 anyos na ako, matanda na ako. Bigay mo na lang dyan sa mas bata sa akin. Diba? He gave his life, truly. 109 Italian priests died, mga kapatid, because of coronavirus. And how many doctors throughout the world? And how many nurses? Pagkatapos nakakalungkot, pinadidirihan pa ng maraming mga kapatid natin sa Pilipinas. Ano po? Kaya sana, yan, yung pagbabago, especially yun, yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Inuulit-ulit ko, mga kapatid, especially sa mga kalalakihan. Ano po? I hope you and I, tayong mga lalaki, kayo na may mga asawa ninyo, ano po, mga kapatid ninyong mga lalaki, mga tiyo. Because usually tayo mga lalaki, because we're the stronger sex, we grow up not really realizing the need for confession, mga kapatid. It's sad. Yung gulo sa pamilya, sa mag-asawa, many times, the origin is with the husband. Because the husband doesn't go to mass. Nagsimba lang siya nung siya'y kasalin sa simbahan. Nagkumpisa lang siya nung siya'y kasalin sa simbahan. And after that, no more. So many men are like that, mga kapatid. Kaya sana, tulungan po natin, mga kapatid, ang maraming mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano po? Tulungan po natin sila. We have one more music. Ito sa mga mag-asawa. By the bread, I can find the words to say goodbye. And I cannot separate from my spouse. Parang yun ang gusto sabihin, no? Can't say I don't love her. Still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that Kanta po kayo. Sabayan ninyo ang kanta, mga kapatid. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try
can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. Okay, mga kapatid, balik po tayo. Perhaps once Paul had thought Mark was of no use. Akala ni Pablo hindi maiging kasama. Hindi masyadong pakinabang si Mark sa kanya. Now he wants him by his side. Mga kapatid, now he wants him by his side. People can change. Sana tandaan po natin yan. Ano po? Tayong lahat, let us keep that in mind. Because that's a problem with man. That's a problem with all of us. Sometimes we can be so biased already. No? Yan ang problema natin. Nagiging bias na tayo. Tinatakan na natin yung isang tao. Yan po ang problema natin. Kaya sabi natin, don't make a definitive judgment on people. Kung may nagawa mang mali, leave a space in your heart for that person. In fact, mas dapat nga, mga kapatid, na yung mga taong may atraso sa atin, nakagawa sa atin ng hindi maganda, ay talagang dapat araw-araw pinagdarasal natin. We should pray for them, my friends. Ano po? Pagsikapan natin. Ano po? Yan ang problema eh. Sometimes, parang krinos out na natin, di ba? Wala ka na, hindi ka na. No more. No? Sana wag po tayong ganon. People can change. And when we have to judge them by their outward behavior, God alone can know their intentions. We should never make judgments that are fixed and unchangeable. Ano po? Never make a final judgment on a person. Para bang sabi ko kanina, kung sa cellphone, ay dinelete ko na yan. Ha? Wala na yan. Yung ibang tao nga, nagagawa nilang mangsumpa, di ba? Sinusumpa nila ang ibang tao. But try not to do that. Our Lord loves us as we are, with our defects too. Ano po? Iniibig tayo ng Diyos
kung ano man tayo, kasama na ang ating mga depekto. Kasi sa mga mag-asawa, I think that's the same, mga kapatid. Yung pinakasalan mo, saan ko ba yung narinig? I heard someone said that. Sa araw na pinakasalan mo ang taong yan, ay pinakakasalan mo na din yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga depekto. Ano po? Of course, we want people to change, di ba? That's why we pray for them. We have to pray for them. We have to make, di ba? Especially mga kapatid, yung tayo mga Pilipino, hindi tayo marunong nun. Especially the very Christian habit of counsel and fraternal correction. Di ba? Yung sasabihan natin, at tayo rin dapat masabihan. Kaya usong-uso sa ating bansa yung chismis eh. Because we don't know the Christian way. Diba? So, kaya sa halip na sabihan mo yung isang tao ng kanyang pagkukulang, ano po, katrabaho mo, kaopisina mo, whatever, it's actually the secret to a good working relationship with people. Diba? Ang problema, yung ugali nating hindi makakristyano. Kahit pa parasimba tayo, pwedeng parasimba tayo, pero yun ang problema. Ayaw nating ituwid tayo. Ayaw nating punahin tayo. Ayun ang maling-mali. Then we become hypocrites. Katulad namin mga pari, it can happen to us like that. Diba? Kaya importante yung palaging nasa sa isip natin mga kapatid, yung pakikibaka, yung pagpupursige, ano po, yung pagpupursige na maging banal. The struggle to become a saint. Yun lamang ang tanging paraan para maayos natin ang simbahan. The struggle to become a saint. Because if you want to become a saint, unang-una, nagpapakumbaba ka. Yun ang pinakaunang alam mo, na ikaw ay isang makasalanan, marupok, mahina. Diba? Contrast that with a person who is proud. Pwedeng ang pari din yan. Pwedeng madre. Diba? Naalala ko there was a film. Ano yata yun eh, sa Our Lady of Lourdes. Diba? Parang, hindi ko naman napanood yung buo. Pero parang may napanood akong parte na yung isang matandang madre na naghihimutok siya. Bakit? Ako. Sabi niya gano'n. Ako. Matanda na ako sa buhay religyosa. Bakit pa? Kung papakitaan ng mahal na birhen, bakit hindi ako ang pinakitaan? Bakit hindi sa akin nagpakita? No? Sabing gano'n. You can see the pride. Ano po? At doon tayo magagaling, mga kapatid. Doon tayo magagaling. Kaya nga nakakatakot ang isang taong maging madre, maging pari. It's really scary. Kasi sometimes it gets inside the person. Pride. No? Pride. Nalilimutan mo na hindi ka naman karapat-dapat. Walang sino mang karapat-dapat.
that it is only because of the grace of our Lord Jesus Christ that you were chosen to become a priest, that you were chosen to become a Christian mother, that you were chosen to become a Christian father, or you were chosen not to marry at all, to be a single blessed, sabi niyan. Di ba? Kaya sana, mga kapatid, especially yun, napakahalagang ano po, no? Kapag, minsan it's good to tell people, unahan na natin, ano po, kung kayo po'y may problema sa akin, you better tell me. Ano po, marunong naman po ako makinig. Di ba? Unahan na natin. Tell me if there is something wrong with what I'm doing. Di ba? It's good to tell people. Kasi usually mga Pilipino, kakahiyaan. Hiyaan, pero pag nagsisiraan, ang titindi. And you often, don't you notice that? Need to talk about other people. Diba? Kitang-kita mo yung human nature. The fallen human nature. The sinful human nature. It's so easy for us to talk about other people. Pero pag tayo na ang pinag-uusapan, galit tayo. Ayaw natin, di ba? Kaya you can see if there is struggle to become a saint, di ba? Sinisikap mo eh. Especially pag nagkakamali ka. Lalo na kami mga pari. Pag nagkakamali, no, the more reason that we have to say sorry. Kami mga pari, minsan, ang tataas, no? It's good, we really have to pray for all priests, especially for the bishops also. Ay lalong tinaas. Di ba? Kaya ang problema lang, tinaas ka, ayan, magpakababa ka. Kasi kung hindi, ganun din kataas yung bagsak mo. At lalo pa kung itinaas ka, di ba? From seminarian, di ba? Ang taas ng tingin ng mga tao sa nagpapari. Ang seminarian. Minsan, seminarian pa lang, maporma na. Di ba? Even seminarians have to be told, seminarians. Kung may mga kilala kayong seminarian, kasi nga iyan palaging pinapaalala sa atin. Ang problema ng tao is our lack of communion. Diba? Our lack of union with God. Kaya palaging pinapaalala sa ating lahat. The need to have a personal time of conversation with God. Yung tawag doon ay mental prayer or meditation. Kailangan nating lahat. Because all of us have to be saints, to struggle to become saints. Basta't ando doon yung struggle, nakikilaban ka, nakikibaka ka. Diba? Tinitingnan mo ang sarili mo, ina-examine mo ang iyong konsyensya. Ando doon ang grasya ng Diyos, mga kapatid. Our Lord loves us as we are, with our defects too, when we struggle to overcome them. And He counts on time and grace to change us. Seeing the defects of those around us, sometimes very evident and undeniable ones. Di ba, minsan nakikita natin sa ating paligid, especially ngayon,
gawa ng kakulungan ng pagtuturo ng pananampalataya sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Ano po, hindi na baling payak, pobre. Basta yung mga magulang ay talagang practicing Catholics, di ba? Talagang sinisikap nilang maunawaan, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng kung anong meron dyan, ng mga programa, di ba? Pagkatapos yun, to the best of their ability, tinuturo nila sa kanilang anak. Di ba? Nakita mo? You can see it eh. Kayo, siguro may mga kilala kayong mga pamilya. Di ba? Kita mo yung ano eh. Kita mo yung mga magulang who are faith conscious. Di ba? Kasi maliliit pa, katuloy yung nakita mo sa Facebook. Di ba? Kahit solo-solo siya, isang bata, siguro how many years old yun? 12 years old, solong nakaupo. Tapos yung altar, the Virgin Mary, merong kandila. And the boy is holding a rosary. Okay, bata pa, napakahalaga. Lalo na ang lalaki. Lalo na ang lalaki. The guy, the boy, has to learn the prayer called the rosary. It's a very important prayer, mga kapatid. Kasi mas madali ang lalaki mahulog sa bisyo kaysa sa babae. Di ba? Yan ang napakahalaga. Yung mga anak po ninyong lalaki, yung mga kaibigan ninyong lalaki, tayong mga pari. Let us not forget to exhort. Ano po? Makiusap sa mga kalalakihan, especially sa mga binata. So that they are prevented, di ba? Because prevention is better than cure. Kung sa medisina, that is a dictum, so also with the spiritual life. Prevention is better than cure. Di ba? Katulad pornography, itong matinding demonyo, magpahanggang ngayon, nandiriyan. Hanggat hindi nagugunaw ang mundo, that will always be there, mga kapatid. The terrible evil of pornography. Ang nakakalungkot ngayon, di ba? Kita mo sa social media, meron pang apps, meron pang special na apps para sa gay. Mga gay na nais, kung gusto mong makipag-date sa mga gay, o meron ganito. Diba? Perfect sites for sin. No? Mga pornographic website. Kaya ang mga bata ngayon, ay may mga cartoon ng pornographic also. Kaya kapag hindi ninyo naalagaan ang puso ng inyong mga anak, nako, mabababoy yan, mga kapatid. Ayan, to cure. Kaya itong gulo sa pamilya. Di ba? Ng adultery, for example. It can be traced to that. It can be traced to that, mga kapatid. Na sana, po, isang napakahalagang magagawa natin. Ha? Palagay ko nakikiusap. Men, no? Sikapin at himukin ang maraming lalaki, mga kapatid, na yan, talagang matuto sila na magdasal ng Santo Rosario. Ano po? Let's have one more song, mga kapatid.
Mac the Knife, Bobby Darin. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag is just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. 5 will get you 10, old Mackie's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Jenny Diver, ho, ho, yeah, Sugie Tawdry, ooh, Miss Lolly Lenya, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town. Look out, old Maggie is back. Okay, mga kapatid, last part of our program, Saint Mark. Mga kapatid, si Marcos, we were talking about Saint Paul, di ba? Shows the bigness of the heart, the big charity also of Saint Paul. Saint Mark must have been deeply hurt at seeing himself rejected by Paul. Di ba? Nasaktan. Parang sa atin, minsan, nasaktan tayo, na ininsulto tayo, minenos tayo, minaliit tayo. Katulad ni Saint Mark. Di ba? Who had a well-known reputation, Saint Paul, as a tireless evangelizer of great wisdom and holiness. He, in turn, was able to forget si Saint Mark and was there where he was needed, comforting Paul and being extremely helpful in the ministry. Sana ma-transcend natin, mga kapatid, kung ano man yung, minsan, ganun talaga ang buhay, wala tayong magagawa. It's really a participation, especially yung mas masakit talaga, mga kapatid. Na, katulad yung nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, meron pa bang mas masakit doon na
pinili mo? Di ba? 12 apostles. Nagkamali ba si Jesus kay Judas? Hindi. Ang problema is Judas because he was wala. Sarado siya eh. No? But in spite of that, di ba? Kita mo ang ating Panginoon, tuloy pa rin sa kanyang pagpapakita ng mabuti hanggang sa kahuli-hulihan, di ba? Binuking na nga siya ng ating Panginoon. Tinanong siya, ako ba yon Panginoon? Ikaw nga. Sabi ng ating Panginoon, di ba? Tinanong, ayaw kung sino tinanong yon. Si Juan ba? Tanong mo nga, sabi ni Pedro. Tanong mo nga. Sino ba talaga yun? Sabi ng ating Panginoon, kung sino yung bibigyan ko ng tinapay na isinawsaw ko sa kopa ko. You know what, sa mga Jews, during the time of Jesus, when you say, I want to share my bread, I want to share my bread with you, it means a great confidence and trust in you. A sign of friendship and confidence. No? Okay, dito rin, in the case of Mark, nasaktan siya, di ba? Parang katulad natin, kung ano man, bata pa tayo o whatever, kinulang tayo, napalo tayo, nung high school tayo, baka nabitay pa tayo. Meron ba sa inyong nabitay? No? Yung sa kalikutan mo, di ba? I remember in my family, someone was, binitay siya pabaliktad, no? Ayan. Saint Mark managed to forgive and forget because he had a great soul. Ayan. So kung si Pablo, nakuha din niya na purbaran, sabi natin sa Bicol, ano? Subukan ko nga ng isang beses pa, bigyan ko pa nga. Hindi ko you don't close the door on someone, but you try to take another look. Diba? Subukan ko nga, isa pa, patulong pa ako. And he was not, diba? Hindi siya nagkamali. Si Saint Mark naman, nasaktan siya, but also he managed to forgive and forget because he had a great soul. Ano po? Tayong lahat, mga kapatid, ganyan tayo sa buhay. Marami tayong, may mga nagagawa tayong malaking mali, malaking pagkukulang, malaking kasalanan, maliit. The grace of God and the mercy of God is always there for the asking. Tandaan po natin. That is why later on, he was such a marvelous instrument of grace. Si Mark. Those who zealously keep a list of grudges show themselves to be very narrow-minded. No? Meron ba sa ating ganon? Na meron kang listahan ng mga hinanakit mo. Diba? Yung mga may atraso sa iyo. Baka may listahan ka pa ng mga may atraso sa iyo. Listahan ng mga hinanakit mo, tampo mo, mga sama ng loob mo. Sa halip na ang lahat ng mga ito is to be offered to God with the paten and the chalice kasama sa pag-alay ng banal na misa. Ano po? Such poor wretches are impossible to live with. Ano po? Kaya tandaan po natin na true charity neither keeps account of the necessary services it renders all the time. Na hindi ka nagbibilang ng mga nagawa mong mga mabuti. Ano po? Okay, nasa langit na. Bahala na si Lord yan. No? All the good that we did,
Praise the Lord. Ano po? Kaya pag tayo po ay mapupuri, nasasabihan ng mga gandang bagay, ay grasya po yan ng ating Panginoon. No? Magpasalamat ka because what I did is because of the mercy and the grace of God. No? Kaya wag na wag tayo sana magyabang. Ano po? Kahit yung biro na sasabihin natin, iba ito eh. Pangit na biro. Because it shows pride. No? Ay, grasya po yan ni mahal na Diyos. No? Yung isang kilala kong lalaki, pag pinupuri siya, hallelujah. No? Ito mga kapatid natin sa El Shaddai. Diba? Ugali nila, hallelujah. Praise God. Hallelujah means praise God. Oh, may nagawa kang ganito. Ay, ang galing ng gawa mo na. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because only God is to be praised, not us. True charity neither keeps account of the necessary services it renders all the time, nor takes note of the effronteries it has to put up with. Omnia suffer, it endures all things. Mga kapatid. Kaya importante, babalik at babalik tayo palagi sa ating pananampalataya na kung buhay, kung tayo'y nagdarasal, ayun, makikita natin, ano po, na tayo'y mababang loob. At wag na wag tayong, ano po ha, never ever to give in to sadness. Never to give in to discouragement, mga kapatid. Ha? Just trust God. Katulad ng palaging sinasabi sa Divine Mercy, ano po? Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Ano po? Kaya sana, kayo pong lahat, yan, pagsikapan natin, ano po, na especially ito, sana makabalik na po tayo sa unti-unti sa pagsamba sa ating mga simbahan. Ano po? Ako sana yun ang hinihiling ko sa ating Panginoon, that once people can go to the church already, that they would seek pardon for their sins. Ano po? Ang ating mga kaparian ay maging busy sa pagpapakumpisal sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano po? Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa akin sa araw na ito. Nakapunta ako dito sa studio. At yan, kung pwede, palit-palit, we can do ang hirap lang doon sa amin ay para minsan nahina ang signal, napuputol-putol. Ano po? Sasalin natin ang San Miguel. O San Miguel, Arkanghel, pag-adya mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol ka naman namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pakumaba namin dinadalangin o prinsipe ng langit, nakapangyarihan ng Ama na bigkisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat na lagim dito sa mundo. Oratio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng libu-libong buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami
sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. We fly to your patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions and our necessities, but deliver us from all dangers, for we're glorious and blessed Virgin. Mahal na Birhen, mapagbagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. Saint Catherine of Siena, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pakikita sa akin sa gabing ito na ating Life is Beautiful. Salamat po kay Kuya Roy San Ramon at kay Ate Rose San Ramon. Kay Frank, nakasama ko dito, salamat ng marami. Bye-bye po sa inyo lahat. Maraming salamat.